Ang laro ng basketball ay pinangungunahan ng mga Giants, at sa natural, ang taas ay nagbibigay ng competitive advantage sa pamamagitan ng paglapit sa iyo sa rim para maka-score ka, mag-dunk, makakuha ng mga rebound, block shots at iba pa. Para sa kadahilanang ito, palaging isang sorpresa na makita ang isang maliit na manlalaro na gumawa ng malaking pangalan para sa kanyang sarili sa isang sport kung saan ang average na taas ng NBA ay humigit kumulang 6'6" ayon sa roster survey. Kaya sa videong ito, pag-uusapan natin ang mga pinakamaliit ng NBA players sa NBA history. Ang ika-10 sa ating listahan ay si Chris Paul. Sa 6 feet na height, nanalo si Chris Paul ng NBA Rookie of the Year Award noong 2006 at pumangalawa sa NBA Most Valuable Player Award na pagboto noong 2008 habang siya ay bahagi ng New Orleans Hornet. Mula roon ay nagpatuloy siyang maglaro para sa Los Angeles Clippers at sa Houston Rockets, Oklahoma City Thunder at sa kasalukuyan ay sa Golden State Warriors. Bagamat maaaring hindi siya eksaktong binansagan na maikli ng karamihan sa mga tao, nakatayo siya ng 6 na talampakan sa ilalim ng karaniwang taas ng mga manlalaro ng basketball. Gayunpaman, nang mamuno sa NBA sa pag-assist ng 4 na beses at 6 na beses na nakawin, higit na pinupunan ni Chris ang kanyang kakulangan sa taas gamit ang kanyang talento. Siya ay kasalukuyang 9 na beses na NBA All-Star at sa kanyang kakayahang ipagtanggol at magnakaw, hindi siya nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-aalinlangan. Ang ika-9 ay si Allen Iverson na may 6 feet height. Si Allen Iverson ay isa sa mga pinakamahusay na scorer sa NBA history na iginagalang sa kanyang scoring ability. Nagkaroon siya ng average sa regular season scoring average na 26.7 points bawat laro na nag-rank sa ika-7 all-time, at isang playoff career scoring average na 29.7 points bawat laro na pangalawa lamang kay Michael Jordan. Siya rin ay isang 11-time NBA All-Star, isang 4-time scoring champion, at 2001 MVP. Na-rate pa nga siya bilang ika-5 greatest NBA shooting guard sa lahat ng panahon ng ESPN noong 2008, at ginawa niya ang lahat ng iyon bilang maliit na tao. Katulad ng taas kay Chris Paul, hindi hinahayaan ni Iverson na ang kanyang taas ay ang tanging katangian niya. Ang ika-8 ay si DJ Augustin. Ang 5'11", 12-year veteran na si DJ Augustin ay nakatayo pa rin bilang backup point guard ng Orlando, na may average na 10.4 at 4.6 assist. Pinamunuan ni Augustin ang isang mahusay na karera sa NBA na naglaro para sa iba't ibang mga koponan, kabilang ang Toronto Raptors, Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder, at higit pa, bago tuluyang nanirahan sa Orlando Magic noong 2016 hanggang sa kasalukuyan. Isa siya sa 5 kasalukuyang manlalaro ng NBA na sumukat ng 5'11", kasama sina Frank Mason mula sa Milwaukee Bucks at Carson Edwards ng Celtics, ngunit kahit na sa grupong ito ay nananatili pa rin si Augustin sa 36 years old. Ang ika-7 sa ating listahan ay si Nate Robinson. Dahil naging 21st overall pick ng Phoenix Suns, sinimulan ni Nate Robinson ang kanyang karera sa NBA noong 2005 NBA Draft at mula noon ay nakamit niya ang mga kahangahangang record para sa isang lalaking kasing laki niya. Sa taas na 5'9", si Robinson ang unang 3 beses na slam dunk champion ng NBA, na nanalo noong 2006, 9, at 10 slam dunk contest. Tumalon din siya sa 6'11" na si Dwight Howard upang tapusin ang huling round sa TW2009 Sprite Slam Dunk Contest. Ang mga kahangahangang gawa na ito ay naglalarawan ng kakayahan ni Robinson na gumanap bilang pinakamahusay sa isang kategorya na natural na makikita bilang kanyang mahinang punto. Kung titingnan ang natitirang bahagi ng kanyang karera sa NBA, naglaro siya para sa iba't ibang koponan, lalo na sa Portland Trail Blazers, Boston Celtics, at Chicago Bulls, at naging isa sa ilang Bulls na umiskor ng hindi bababa sa 25 points at 9 na assist sa isang playoff game. Ang ika-6 ay si Isaiah Thomas na may height na 6'9". Si Isaiah Thomas ay napili sa ika-2 round ng 2011 NBA Draft bilang ika-60 pick at huling pinili ng Sacramento Kings. Siya ang magiging unang manlalaro na manalo ng Rookie of the Month honors pagkatapos na huli niyang mapili sa NBA Draft na nanalo noong 2012 at muli noong April 2002. Siya ay naging isang kagalang-galang na Celtics na may mga kaganapan, tulad ng pagtama ng 6 sa kanyang 9 na 3-pointers sa 4th quarter at umiskor ng 29 points, pagsira sa franchise record na 24 points sa isang quarter, gayon din ang pagsira sa team record ni John Havlicek na may franchise record streak na 43 sunod-sunod na 20 points sa mga laro.
Walang alinlangan na nakilala niya ang kanyang sarili bilang nangungunang tao para sa mga short guys, ngunit kahit nasa mga regular na manlalaro ay may matatag pa ring reputasyon si Thomas. Ang ikalima sa ating listahan ay si Keith Jennings. Sa mga talaan ng kasaysayan ng NBA, si Keith Jennings ay may taas na 5'7 lamang. Kahit na ang kanyang karera sa NBA ay medyo maikli, na sumasaklaw sa 3 season, natagpuan ni Jennings ang kanyang angkop na lugar sa ibang bansa, na pinatibay ang kanyang katayuan bilang isang alamat sa European basketball. Ang kanyang paglalakbay ay nagpapatunay na ang determinasyon ay walang mga hangganan, anuman ang tangkad. Ang ikaapat ay si Anthony Spud Webb. Tulad ng naunang 5 manlalaro sa listahang ito, si Anthony Spud Webb ay 5'7 height lamang, ngunit tulad ng 5 iba pang manlalaro, hindi niya ito hinayaan na maging hadlang sa kanyang profesional na karera sa basketball. Nakapagtataka, ang point guard ay naglaro ng 840 na laro sa NBA na nakakuha ng average na 9.9 points sa isang laro. Una siyang nakakuha ng pambansang atensyon, salamat sa kanyang napakatalino na pagganap para sa Midland College Chaparrals noong 1982 Junior College Championship, na nagresulta sa isang 93-88 na panalo para sa Midland. Noong 1983, inaalok ng North Carolina State University (NCSU) ang Webb ng isang scholarship, at naaalala siya sa NCSU bilang isang satellite na halos maaaring tumalon sa orbit. Ang ikatlo ay si Melvin Hirsch. Bagamat hindi gaanong kilala ang point guard na si Melvin "Mel" Hirsch, ang sigurado ay, sa 5'6" siya ang pangatlo sa pinakamaikling manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Ipinanganak si Hirsch sa New York noong 1921, at noong unang bahagi ng 1940s ay nag-aral siya sa Brooklyn College, NY, kung saan naglaro siya sa basketball team. Pagkatapos ng pagkatalo sa Manhattan College sa huling laro ng 1941 season, isinulat ng The New York Times, kung mayroon pang 2 o 3 Mel Hirsch ang Brooklyn, maaaring iba ang resulta para kay Hirsch, para sa mga rebound at pagharang ng paminsan-minsang pass. Ang ikalawa sa ating listahan ay si Earl Boykins. Si Earl Boykins ay nagsimulang maglaro ng basketball noong siya ay napakabata pa. Sa katunayan, siya ay napakaliit na kailangan niyang matutong mag-dribble gamit ang isang bola ng tennis. Hanggang sa siya ay 3 taong gulang, siya ay sumilip sa mga laro sa gym bag ng kanyang ama. Si Boykins ay 5'5 lamang at tumitimbang ng 133 pounds, ngunit ayon sa kanyang NBA bio ay kaya niyang mag-bench press ng 315 pounds, halos 2.5 beses ng kanyang sariling timbang. Pagkatapos ng kolehiyo, hindi siya na-draft ng isang koponan ng NBA, ngunit ginawa pa rin ang kanyang marka sa laro sa pamamagitan ng mga panandaliang kontrata. Noong 2008, gumugol pa siya ng isang season kasama si Virtus Bologna sa Italian A-League. Ngunit siya ay pinirmahan sa Washington Wizards ng NBA noong 2009 at nagpatuloy sa pakikipaglaro sa Milwaukee Bucks at sa Houston Rockets sa mga sumunod na taon. At ang una sa ating listahan ay si Tyrone Muggsy Bogues. Nakuha ni Tyrone Muggsy Bogues ang kanyang palayaw mula sa mga manlalaro ng kapitbahayan noong siya ay lumaki sa Baltimore, Maryland. Siya ay napakahusay sa depensa na inaangkin nila na siya ay ginagago sila. Sa 5'3" na height, si Bogues ang pinakamaikling manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili araw-araw at ipakita sa mundo na kaya niyang tumayo sa tabi ng mga higanti bilang kapantay. Pagkatapos ng kolehiyo, siya ay na-draft sa NBA at nagpatuloy sa paglalaro ng 14 season, lalo na bilang guard para sa Charlotte Hornets. Sa kasalukuyan, siya ang head coach ng United Faith Christian Academy basketball team. Talagang masasabi natin na napaka-successful ng karera ni Muggsy sa NBA.